Scorpio, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Aquarius sa August 20, 2024 at 2:25 a.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. Ayan. So, and also, if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay. Let's see, Scorpio. Itong reading na to, maaring mas makaresonate ito sa Scorpio rising. Okay? Although, pwede pa rin namang makaresonate dito ang mga Scorpio moon or Scorpio sun. So for you, Scorpio, itong full moon in Aquarius is going to happen in your 4th house of your home life, your family life. This is also your foundation. So maaring, major change for some of you. Kasi ang full moon is about endings, releasing of energies, ending a cycle. Maaring meron kang mga kailangan ng tapusin, no? Para sa ikaayos ng iyong sarili or ng family life mo. The moon is your feelings. So maaring you may experience you may be emotional or sensitive during this time dahil sa mga pagbabago na nangyayari sa inyong family life. Okay? This can be yung iba sa inyo, relationship nyo sa asawa nyo. Okay? Kasi meron ditong challenging aspect sa Uranus, which is in Taurus in your 7th house. So for Scorpio, medyo parang maraming maapektuhan dito kasi yung mga major na houses ninyo affected. 4th house, yung family. 10th house, which is your career mo. And then the 7th house is your relationship. So, pwedeng, some of you, maaring meron kayong family member na aalis, no, sa poder ninyo. This can be yung anak nyo, kung meron na kayong anak na adult. Yung iba naman sa inyo, this can be a partner, a romantic partner. Of course, this will not resonate for everyone kasi mas focus to sa Scorpio rising. So if you're not Scorpio rising at hindi ka nakaka-resonate dito, then hanapin mo yung rising sign mo. Okay? So meron tayong information sa description kung paano malaman ang iyong rising sign. So Pluto is the planet of transformation, change, struggle, power, no? So I feel like in your family, merong malaking nagiging pagbabago na related sa isang challenging relationship with someone who is very close to you. So, pwede rin tong parents mo, asawa mo, kapatid mo, na ang pag-uugatan nito pwedeng related sa pera, sa ari-arian, resources na hindi kayo magkakasundo. Na parang meron ditong magre-rebelde. Na parang, hindi, sa akin yan eh. Ako may karapatan dyan. So, pwedeng, it may cause some drama in your family. Okay? Some of you, maaring maapektuhan rin yung inyong trabaho, yung inyong career. Because meron tong challenging aspect sa Sun, sa Mercury. Andiyan din si Mercury. Mercury is in retrograde right now. Na tipong maapektuhan yung career mo, yung trabaho mo, dahil sa nang nangyayaring pagbabago sa family life mo. Kasi may mga ganon na hindi nakakapasok sa trabaho ng maayos dahil sa problema na kinakaharap niya sa family niya or sa relationship niya. Okay? But I think, no, kung meron ka mang pinagdadaanan sa family or relationship mo, at naapektuhan yung trabaho mo, I feel like there is someone sa workplace na makakaintindi niyan para sa'yo. Let's say yung boss mo or mga katrabaho mo na maintindihan yon na hindi ka parang papagalitan or parang sisisihin
they will understand your situation, especially if this is something major in your major changes that are happening in your family life. Okay? Some of you, meron talagang struggle or challenging situation sa isang karelasyon na maaring meron kang gusto na gawin, siya, ayaw niya yun, or meron din siyang gustong ibang gawin. So, pwedeng, let's say, uh, pareho kayo career-oriented. Tapos, meron kayong anak or meron pa kayong ibang obligasyon aside from your career. Pero dahil parang nagkakaroon kayo ng power struggle na pagalingan or sino yung dapat na mas mag-lead ng relationship, pareho kayo alpha, pareho kayong malakas yung personality. So, it may lead to conflict between the two of you na maapektuhan talaga yung pagsasama ninyo. Okay? That's why kailangan nyo tong pag-usapan ng maigi if you really want to save the relationship. Medyo mahirap ito for you, Scorpio. But I hope na you will be able to overcome whatever this is. Meron ako nakikita rito na parang aalis siya sa bahay niya, sa bahay nila. Kasi parang punong-puno na siya, pagod na siya sa katoksikan ng mga taong nakakasama niya. At para sa kanya, mas gusto niyang pumapasok sa trabaho dahil doon sa trabaho na yun nalilibang siya at nakakalimutan niya yung problema niya sa family or sa relationship. So pag ganun, no, minsan mahirap talaga na uuwi ka sa isang tahanan na magulo. Kasi dapat nga tahanan, kaya nga tahanan. Kasi doon ka tatahan, di ba? Pero kung doon ka na sa stress, might as well look for a place na kung saan mas may peace of mind ka. Okay? Let's see what else, Scorpio. Yeah, Page of Wands. This is exploration. May mga i-explore ka sa buhay mo, mga new experiences, things that you've never done before. Maglalakas loob ka na, finally. Dahil matagal ka nang naghihintay for this opportunity na magkaroon ka ng sapat na lakas ng loob. To do things on your own. Mahirap kasi kapag yung tipong ano ka, yung masyado kang nag-submit sa isang tao, no? Anong tawag doon sa Tagalog? Yung nagpasakop, no, sa isang tao na akala mo yun makakabuti, pero minsan kasi natitake advantage yan yung nung taong sumasakop sa atin, no? Nagdo-dominate sa atin. So, darating dun sa point na parang mapapagod ka and you feel like you want to let go, you want to break free. And I feel like yun yung isa sa magiging challenge dito. Yung realization mo of breaking free. Na you want freedom, you want to explore. Oo. So, pwedeng mag-cause talaga yan ng drama in your life. Take time to breathe out, Scorpio. If things are really challenging na, nakaka-stress, instead na parang putting fuel to the fire, no? Yung parang mas lalo mo pang ipoprovoke yung tao, umiwas ka na para mas makalanghap ka ng sariwang hangin. Oo, yung tipong wag nang i-provoke kasi lalong magiging mataas yung energy that may lead to some decisions na pwede mong pagsisihan in the future. Step up and lead. New Moon and Capricorn. So, ito yung paninindigan mo sa sarili mo. Ito yung gusto mo na ikaw naman finally ang maging mamuno, no, ng sarili mong buhay. Especially if there are some people who are trying to control your life. Diba? So now, I think you are
finally stepping into your own power. At dinidiscover mo yung sarili mo about the things that you can do on your own, independently. Okay? So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.